Mga dapat nating paka-obserbahan o ingatan o scrutinize maigi yung mga nasa paligid natin, especially yung mga naka-assign po na security personnel sa mga perimeter, mga entrances, mga exit, yan po. Marami ngayon kasi na-observe din namin, madami na talagang mga nagpapanggap sila, nagbabalat kayo. One time na kwento pa sa akin yung aking isang security personnel na ito kabago-bago lang ha, baka ito'y modus din. May lumapit sa kanya isang applicant daw, allegedly ng security na bogus pa yung tawag nilang term na yan ng kanyang agency, parang pinangakuan tapos hindi naman na pwesto. So may dalang TO1 file. Probably pwede, pero sabi nga bilang security, hindi tayo mga nega. Sabi ko nga palagi, ito yung way natin yung magkakaroon tayo ng criminal thinking. Up to the point yun, napaka sobrang ano naman. Di ba? Parang isipin mo baka may gawin ito. Pag wala, di salamat. Paano kung mayroon, di ka handa? Di ba? Yun eh. So, sabi ko nga, baka yan ay ano lang yan. Kasi gabi ba naman eh. Di ba? Pupunta ka ng ganong oras. Sabihin na natin sige, scam ka ng agency kung saan ka nag-apply. Pero bakit ganong hating gabi ka pupunta? Di ba? Para naman yatang iba, nakakaiba naman yan. Kasi kung applicant ka, may iniuwian ka rito sa Manila. Di ba? Yung mga ganyan. So, marami kasing ganyan. So, dapat aralin natin, busisiin natin kung ano ba talagang intensyon. Ngayon, kung naramdaman mo na hindi naman or talagang totoo, di gumawa ka ng way na matulungan siya na to the point alam mo na nagnineka ka sa kanya. Kasi marami yan eh. Iba dyan, alam natin iba dyan, mga ano yan eh. Sila yung mga spotter yan. Kunyari lalapit sa yan, pag may nakita yan, o pwedeng may makuha dito, pwedeng ganito. Sabi ko nga, matitindi yan sila. Sila yung mga, may mga plan A, plan B, plan C yan, hanggang plan D yan. Parang daig pa niya ng mga training ng security kung tutusin. So talagang hindi natin sila mapiplease. Minsan kasi nagiging hanap buhay nila. So hindi naman tayo sabing gano'n, yun na yun eh. Sabi nga hindi natin makokontrol yung mga yan eh. So ang atin lang, alam natin kontrolin ano yung reaction natin sa mga ganyan. So yun nga, kaya pag meron sa inyong lalapit, minsan ang iba pa niyan, ito pang style. Kunyari, lalapitan kanya, pag naka-idlip yung guard, lalapit yan, alam na nila, meron silang mga gagawing technique kapag nagising ka na hindi nila nagawa, yung gagawin nilang krimen or anumang pagnanakaw yan, di ba? Sasabihin yan, ay guard, naliligaw ako saan pa yung ganito, pero nakalapit na sa'yo, di ba? Kasi kung matinong tao yan, tatawag yan. Kahit sabihin mong guard ka, medyo ano pa rin yan sila, baka sabihin trespassing, di ba? Kahit naman tayo pag normal na wala kang gagawin hindi maganda, di ba? Tatawag ka, makikiano ka. Excuse me po, guard, pwede magtanong kahit malayo. At least ma-aware yun. Hindi lalapitan mo, kung magulat yan, bigla ka nalang pukpukin or barilin ka din. Siyempre may baril yung mga guard. May mga ganong sitwasyon, pero lalapit sa'yo. Doon pa lang alam mo na may intention na mali yun. Di ba? So, gagawin yan, minsan pa yan, may hingi ng ganitong amount, pambili ng pagkain, yan ang mga style nila, yan ang mga diskarte nila. So dapat binibigyan natin ng importansya yon. Huwag nating hayaan na makalapit yan nang hindi mo na i-scrutinize yan. Kaya nga yung mga pag-iidlip, napping, or nakatulog na sa post, dapat iwasan po natin yan. Ano po, kasi may pahinga naman. So yan yung mga dapat nating pakaingatan. Huwag tayong magtitiwala ng sobra-sobra. Sabi nga, hindi natin alam kasi kung ano yung mangyayari. Yan yung mga technique nila. Kaya sobrang madami yan. Kasi hindi yan basta papasok. Ang ginagawa ng iba, pa may gagawin yan sa mga area ninyo, magsasurvey muna yan. Parang survey the scene. Ganun yan sila eh. May mga training din yan natin gawin ninyo. Tapos ibang gagawa. So yung spotter. O, tulog na si guard. Yan to, kuhanin mo na yung ganyan. Yan, ganyan. Kaya iba diba, dami nananakawan ng baril. Totoo naman yan. Hindi na natin sabihin na ano yan. Maraming ganyan na guard na nakukuhanan ng baril. Napapanood nyo rin naman yan, diba? So, bakit? Ano yung dahilan nun? Hindi naman yan sa mga kawatan eh. Una niyan, may problema, security guard. Hindi natin biniblame lahat ng guard. Kaya nga sabi ko nga, if you are not healthy to do your job, magsabi ka doon sa officer mo na hindi mo kaya. Or, gumawa ng paraan, magpahinga ka. Or kung hindi mo talaga kaya, tanda ka ng hanto, magsabi ka. Lagi due number 9, diba? To call the superior officer in any case not covered by instruction. So, bakit ka mapapamali? Ang dami nyo dyan. Kasi ang nangyayari sa iba kaya nagkakaproblema, hinahayaan, hindi nagpapatulong, hindi nagpapa-assist. Ang officer ninyo, tutulong niya kung talagang kinakailangan. Ba't kailangan kayo pahama o kailangan ka manakawan dyan? Di, problema niya ng malaki yan. So, hindi ikaw ang nagsolusyon ng problema. Ikaw talaga gumawa ng problema pag nanakawan. Kaya yung mga culprit na yan, mga intruders na yan, hindi natin mapiplease. Minsan hanap buhay na nila yan. Kaya nga tayo na andyan para ingatan yung area, especially yung sarili natin.